Meron pong isang prominenteng crypto expert na kilala bilang Elite Crypto ang nagpahayag ng kanyang sobrang pagkadismaya kay XRP. Ayon po sa kanyang pinost sa X, ito po yung dating Twitter, na hindi na siya muling mag-i-invest daw or gagamitin pa sa XRP. At ano kaya ang kanyang dahilan? Ang unang-una po sa kanyang dahilan ay parang stable coin na raw po kasi itong si XRP dahil sa stagnant price movement nito. Kung pag sinabi po nating stagnant price ay hindi po gumagalaw. At ito po ay naging stagnant ng nakaraang 2 taon or 2 years. Yung kanyang pangalawang dahilan ay may kinalaman po sa political na donasyon ni Ripple co-founder na si Ginoong Chris Larsen, kung saan ay nagbigay po siya ng $10 million na halaga ng XRP para sa presidential campaign ni Madam Kamala Harris. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Ano nga ba ang unang rason kung bakit ayaw na ni Elite Crypto kay XRP? At ayan na nga, una sa lahat ay tinawag po ni Ginoong Elite Crypto ang XRP na parang stable coin. Alam naman natin na ang stablecoin ay isa po itong uri ng cryptocurrency na ang value ay nakadikit. Yan, or dikit nakapeg sa stable asset tulad po ng US dollar. Yan, ang isang halimbawa po ng stablecoin ay ang USDT or ang US Tether. Yan. Sa nakaraang 2 taon, ang presyo po kasi ni XRP ay nagmumukhang stable coin dahil sa kanyang stagnant o hindi nagbabagong presyo. Kaya nababagot na si Ginoong Elite Crypto sa ganitong trading dahil wala pong masyadong price action or volatility na nagaganap. Ayan. Kung isa ka pong trader ay syempre nakakabagot po talaga ang mag-trade sa ganitong asset, hindi gaanong gumagalaw. Sapagkat bilang trader ay kumikita po tayo sa price action. Yan, yung kapag gumagalaw yung presyo ay diyan po talaga tayo kumikita. Pero kung pag walang galaw ay syempre wala rin tayong kita. Ngayon ay ano naman ang political na donasyon dito, kung saan ay bakit naging issue ito. Ayan. Pangalawang rason po ito ay may kaugnayan sa political na donasyon ni Ginoong Chris Larsen. Na-content ko po yan sa mga nakalipas na video. Nagbigay po kasi itong si Ginoong Chris Larsen ng $10 million na halaga ng XRP sa kampanya ni Madam Kamala Harris. Ang donasyon po na ito ay hindi naging maganda ang pagtanggap ng XRP community. At bakit? Kasi karamihan po ng XRP community ay hindi po kasi pabor kay Madam Harris dahil sa kanyang affiliation or kaugnayan sa kasalukuyang administrasyon ng Pangulong si Biden. Yan, Pangulo po ng bansang US na si Biden. Kung saan ay agresibo po ito laban sa cryptocurrency, or sa madaling salita ay ayaw po ng administrasyon ni Biden sa cryptocurrency. Ito ang administrasyong naglunsad ng kaso laban kay Ripple noong pang taong 2021 na nagresulta po sa multi-year bearish performance ni XRP. Ayan, sa madaling salita ito yung nagdulot sa naranasang hindi magandang performance ni XRP ng ilang taon. Ngayon ay ano po ang naging reaksyon ng community ni XRP dito? Ayan, dahil po sa mga pangyayari ay
ang XRP community ay nagsimulang magalit kay Ginoong Larsen. Ang sabi nga ng isang community figure na si Needs Box, si Needs Box ay naging Kamala dumps. Kamala dumps on XRP on holders. Yan po yung sinabi niya. Kamala dumps on XRP holders. Kung saan ay ito po ang narrative sa halip na Ripple dumps XRP on holders. Ayan po, Kamala dumps XRP on holders. Marami pong nagkomento na ang donasyon ni Ginoong Larsen ay magre-resulta po ito sa pagbagsak ng presyo ni XRP dahil ito ay i-convert. Ayan, dahil sa ito ay i-convert pa sa fiat bago magamit sa kampanya ni Harris. Yan, ni Madam Harris. Yan, totoo po yan. Imposible naman na i-hold yan ni Madam Kamala Harris, yung binigay po sa kanya na XRP, na $10 million worth na XRP. Alangan naman na i-hold niya yan. Yan, syempre, kailangan pong ibenta ni Madam Kamala Harris yan para maging fiat currency at magamit niya, ma-spend niya or magastos niya sa kanyang pangangampanya. At syempre, yung epekto niyan ay magdudulot po yan ng selling pressure. At yung kawawa dyan ay yung community ni XRP na nag-hold. Yan, patuloy na nag-hold kay XRP. Ngayon ay ano ang epekto nito para sa atin na mga trader at saka investor? Malaga pong tandaan ang magiging epekto po ng ganitong mga pangyayari. Ayan, dahil sa stagnant price movement ni XRP, maaaring hindi ito maganda para sa mga naghahanap ng short-term gains o yung mga nais mag-trade ng mabilis. Gaya ng aking sinabi kanina ay kung trader po tayo, ayan, yung lalong-lalo na yung mga short-term traders ay hindi po magandang i-trade itong si XRP. Ayan, unless na long-term trader po tayo. Ngayon ay sa kabilang banda ay ang political donation po ni Ginoong Chris Larsen at ang negatibong reaction ng community ay maaari po itong magdulot ng pagbaba ng presyo ng XRP na posibleng magresulta po sa financial loss sa mga may hold nito. Yan, para sa iba ay sa aking pananaw po rito ay mukhang maganda po ito kung pag magdadump po itong si Madam Kamala Harris, babagsak po ang presyo ni XRP. Yan, at hintayin na lamang po natin yung pinakamababang presyo nito at magbili lamang po tayo. Ayan, makakabili po tayo at makakamura po tayo kapag nangyari yan. Yan, unless na yung mangyayari po kasi rito ay kung pag nagbenta po si Madam Kamala Harris ng kanyang binenta niya yung donasyon na kanyang natanggap kay Ginoong Chris Larsen, yung mangyayari po rito ay baka sumunod yung karamihan. Yan, at magbebentahan na rin sila dahil sa kanilang pagkadismaya. Kaya posibleng ganyan po yung magiging epekto nito at talagang babagsak po talaga siya ng napakatindi kapag nangyari yan. Ngayon ay masasabi ko po rito ay mahalaga po ang mag-ingat sa pag-i-invest sa mga cryptocurrencies, lalo na kung may mga ganitong kontrobersiya na lumalabas. Kaya ayan, talagang dapat na sinusubaybayan po talaga natin yan. Kaya hindi naman po natin maikakaila na ang cryptocurrency market ay dynamic at puno ng opportunities. Ngunit kasama po nito ang malaking risk. Kaya mag-isip po tayo ng mabuti at kung maaari ay kumonsulta po tayo sa mga eksperto bago mag-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.